General Zhao Qingyan, ito ang senadorias ng Kumend. General Qingyan, makinig ka sa akin. Ang mga sugo na ipinadala noon, malamang ay nahuli na lahat. Ngayon, kailangan mong personal na umaksyon. Pumunta sa Hejo upang humingi ng tulong na hukbo. General, ako ay tiyak na, dadalhin ko ang tulong na hukbo para sa inyo. Zhao Qingyan, ikaw ay isang taong may talino. Ngunit ang pamahalaan ay puno ng katiwalian. Kahit na tayo ay may handgereng maglingkod sa bansa, dito sa ibaba, libo-libong kaaway, kailangan pa rin ng Doji na magtanggol. Ang aking 3,000 Tongzi Battalion, walang isa man ang sumuko, ang lungsod ay mananatili habang may nagtatanggol. Ako ay tiyak na, mananatili hanggang sa huling sandali. Zhao Qingyan, kung, kapag dumating ang panahon, hindi makakuha ng tulong na hukbo, ay ikaw na lang ang tumakas para iligtas ang buhay mo. General, ako rin ay miyembro ng Tongzi Battalion, paano ako makatatakas? Mabuti. Hinihintay ko lang ang salitang iyan. Kung ikaw ay mabubuhay ng maayos, tiyak na dapat mong tandaan, ang 3,000 kapatid sa Tongzi Battalion na ito. Balang araw, kapag hawak mo na ang kapangyarihan ng hukbo, dapat mong ipaghiganti ang mga kapatid. At maghiganti. Tawagin ng mga tao. Magalang na pagpapalam sa batang hepe. General, hindi ako maaaring umalis. Zhao Qingyan. Ikaw ang tanging pag-asa namin. Pangulong balita mula sa Wangzhou, ang Xiaofeng Camp sa Hejo ay humihingi ng saklolo. Gising na siya. Gising na, gising na, gising na. Huwag kang magpanik. Ito ang nayon ng pamilya Xu. Nakita naming nahulog ang iyong kabayo, kaya dinala ka namin dito sa nayon. Ihanda ang kabayo. Pupunta ako sa lungsod ng Hejo. Chen Sheng, ihanda mo ng magandang kabayo para sa opisyal. Opo, amo. Pasensya na, babawi ako sa susunod. Malapit nang masakop ang Wangzhou. Walang balita mula sa 7 scout. Kailangan kong ihatid ang mensahe ng paghingi ng saklolo sa lungsod ng Hejo. Amo, sa kanyang kalagayan ngayon, baka hindi na siya makasakay ng kabayo. Ika-9 na post ng hangganan ng Dakilang G. Tongzi Camp. Sa totoo lang, amo. Sa buong buhay ko, si Zhao Qingyan, hindi ko kailanman naramdaman na ang sarili ko ay may ganitong tapang. Paalala sa lahat, nahulog na ang Wangzhou, nagbuwis ng buhay ang Tongzi Camp, ang Dakilang G ay nawalan na ng Wangzhou. Ika-18 taon ng Xingwo ng Dakilang G, matapos mawala ang Yongguan, hindi pa lumilipas ang kalahating taon, ang mahalagang bayan ng Wangzhou ay muling bumagsak. Hindi mga kasama. Kailangan na nating umalis. Ang lumang pastulan ng kabayo, hindi na tayo maaaring manatili dito. Boss, saan tayo pupunta? Sa Hezhou. Boss, ako si Zhao Qingyan, may isang payo ako, hindi tayo makakapunta sa Hezhou. Bakit? Boss Shu, naaalala mo pa ba? Noong una, nang bumagsak ang Yongguan,
daan-daang libong mga takas, ay pumunta sa timog papuntang Guangzhou, ngunit ang mga opisyal ng lungsod ng Guangzhou. Pinapasok ba nila ang mga takas na ito sa lungsod? Ano ang dapat natin gawin? Manatili sa nayon. Brother Zhao, tingnan mo ng mabuti. Ang aming nayon ng Xu family ay nasa interseksyon ng mga daan. Kung sasalakayin tayo ng mga di, tiyak na tayo ang unang tatamaan. Pakinggan mo ako, Boss Shu. Tiyak na silakay ang mga di. Ngunit ang nais kong sabihin sa iyo, Boss Shu, ay ito. Ang mga di ay hindi nakabatay sa sistema ng kampanya, kundi sa sistema ng mga unit. Sistema ng mga unit. Ang Guangzhou ay malayo sa lungsod ng Hezhou. May layong 120 li. Kung ang mga di ay gustong pumunta rito para magnakaw, tiyak na hindi nila madadala ang buong hukbo ng sabay-sabay. Kailangan nilang magkalat ang kanilang mga tao sa mga unit. Pinakamarami, hindi lalampas ng 100 tao. Ang ibig mong sabihin ay, Kung patayin natin ang mga di mula sa Hilaga, at kunin ang mga bangkay ng mga di mula sa Hilaga, upang ipagpalit sa mga merito militar. Pagkatapos, makakapasok tayo sa lungsod. patayin ang mga di mula sa Hilaga. Boss, may lakas ng loob ka ba? Boss Shu, kapag nakakuha ka na ng mga merito militar, saka mo lang may hahatid ang mga tao sa iyong nayon, papasok sa lungsod ng Hezhou. At bukod pa, kung aalis tayo ngayon mula sa nayon, tiyak na ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Chen Sheng, ipahinto muna ang lahat. Papuntahin ang lahat sa pastulan ng kabayo. May sasabihin ako. Opo, boss. Mga kababayan, nasira na ang lungsod ng Guangzhou. Alam kong narinig na ninyo ito, at sa susunod, ang aming nayon ng Xuzheshuang ay masasamsaman at masusunog din ng mga baby. Kahit makarating tayo sa Hezhou, kung hindi tayo papapasukin sa lungsod, ganun din kamatayan ang aabutin natin. Ano na ang gagawin natin? Ngunit, ang 3,000 sundalo ay handang mamatay para bantayan ang Guangzhou. Tayong lahat ay mga anak ng dakilang Ji. Paano tayo magpapahuli sa kanila? May mga magulang, asawa't anak tayo sa bahay. Kung mamamatay tayo, sa gitna ng mga refugee, iyon ay magiging kasalanan natin. Mas mabuting sumama kayo sa akin at labanan natin ito. Sabay tayong pumunta sa Hezhou. Hindi ba't mas masaya yon? Sa huli, kamatayan din naman ang kahahantungan. Ang buhay naming ito ay ipinagkakatiwala na namin sa inyo, amo. Ipinagkakatiwala ko ito sa inyo, amo. Ipinagkakatiwala ko ito sa inyo, amo. Ipinagkakatiwala ko ito sa inyo, amo. Alam kong kayong 50 katao ay sanay sa pangangaso at pangangabayo, kasanayan. Ito ay para lamang mabuhay sa gitna ng kaguluhang ito. At ngayon, ito na ang tanging pag-asa natin para mabuhay. Lahat maghanda. Simula ngayon, ang Xuzheshuang ay magpapatrolya araw-gabi. Kung may anumang kakaibang mangyari, agad na magbabanta ng tambuli. Tandaan niyong lahat, ang papatay sa atin ay hindi ang lakas ng mga bidi, kundi ang kawalan ng pag-asa sa ating puso. Gusto naming mabuhay. Patayin ang mga asong baby. Patayin ang mga asong bidi. Patayin ang mga asong bidi. Patayin ang mga asong bidi. Kuya mo, may mga nakakalat na mga ngabayo sa malayo, papunta rito sa nayon. Handa na ba ang lahat? Handa na po, boss. Narinig ko, magaling ang mga di sa pagsalakay sa mga lungsod. Kaibigan Zhao, sa palagay mo, mapagtatanggol ba natin ito? Tama. Pero huwag kang mag-alala, Boss Shu, kung ang mga di ay nandito para mangagnas, hindi nila dala ang mga kagamitang pambihira sa pagsalakay. Sa tingin ko, dalawa lang ang dala nilang mga busog para sa kabayo. Sa simula, huwag muna kayong kikilos ng basta-basta. Unahin nating iwasan ang pagpapaputok ng mga di mula sa kabayo. Saka tayo mag-iisip ng paraan para talunin sila. Dumating na sila. Handa ang mga mamamana. Boss, kahit wala man ang mga di ng mga hagdan ng pang-ulap, pero ang mga di mula sa Hilaga ay laging may dala, mga panali at kalawit. Pwede pa rin nilang akyatin ang pader. Chen Sheng, ikaw magdala ka ng ilang tao at paputukan ng mga palaso. Tipunin sila sa isang lugar. Opo, boss. Lahat, pumanda sa Porma Sayon. Mga kapatid, umakyat sa tore ng mga mamamana. Opo. Paputok. Ano ang ibig sabihin nito?
Kapag natipon silang lahat sa isang lugar, saka tayo magkakaroon ng pagkakataon. Kaibigan Zhao, maintindihan mo rin mamaya. Iilan lang yung mga sirang busog na yan. So good. So good. Su Changgo. Handa. Boss, ang mga babaeng ito ay walang lakas. Paano sila makakapagpana? Panoorin mo na lang. Handa. Diretso hilaga, 20 hakbang, tirahang pataas. Ulan ng mga palaso. Patay na silang lahat. Si Yu, tingnan mo nga, baka may nagkukunwari pang patay. Walang dapat makatakas. Huwag nating hayaang makapagbalita sila. Sige, Muge. Boss, talagang may mga paraan ka. Ang mga babaeng ito, marunong palang gumamit ng pana. Salamat na lang sa mga bandidong iyon noon. Kung gayon, ano ang plano mo, boss? Kuya Zhao, kung ang lahat sa Manor ay pupunta sa Hezhou, ilang military merit ang kailangan? 50. Malayo pa. Ang mga scout na ito, kung hindi makabalik sa takdang oras. Ang mga di ay magpapadala ulit ng isang grupo, na 10 scout para magmanman. Kung makakakuha tayo ng higit sa 10 kabalyero, ang kabuuan ay mga 20 ilang merito lang. Walang problema, kunin muna natin ang 20 ilang merito, pumasok sa Hezhou, at ipagpalat ang mga ito. Alam ko na, ang mga di ay may isa pang Red Scout Camp, na nasa ilalim ng bangin, may 200 kabalyero. Plano ko na, humiling ng tulong mula sa kampo ng Hezhou, para lipulin sila. Pagdating ng panahon, ang sobrang 12 ng merito, ay ibibigay sa iyo, boss. At maaari mo nang dalhin ang natitirang mga tao, papasok sa lungsod. Kuya Zhao, sa loob ng lungsod ng Hezhou, may kakilala ka ba? Nakilala ko ang ilang koronel, nakainuman ko sila ng ilang beses, kung sakaling gusto mong pumasok sa lungsod, boss. Baka matulungan kita. Sige, ganito na lang. Papuntahin ko muna ang mga tao sa Manor, nadala ang iyong token, at ang mga merito papuntang Hezhou. Hindi ka sasama sa lungsod, boss? Hindi ako sasama. Papatay ako ng kaaway. Pumatay ng kaaway? Saan naman galing ang kaaway? Sa ilalim ng bangin. Ang ibig mong sabihin, boss, ay patayin ng 200 kabalyero? Ano naman? 50 tao laban sa 200 kabalyero. Kwentong barbero lang yan. Huwag kang magpakampante, boss. Hindi 50. Nagdala ka ba ng reinforcements, Manager Shu? 70 reinforcements. Wala. 7 lang. Ano, 7 lang. 7 tao laban sa 200 kabalyero. 7 tao laban sa 200 kabalyero. Sumama ka ba, Kuya Zhao? Hindi ko maintindihan. Kung ayaw mong sumama, Kuya Zhao, maaari kang pumunta na lang sa Hezhou. Teka. Ako'y sasama. Keiwei, pagkatapos ng gabing ito, dadalhin mo ang mga tao ng Manor at maghihintay sa akin sa lungsod ng Hezhou. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakaproblema. Sulang, maghihintay ako sa iyo sa Hezhou. Kung hindi ka darating, maghihintay ako ng magpakailanman. Kung masakop ang lungsod ng Hezhou, maghihintay ako sa susunod na lungsod. Maliban na lang kung mawasak na ang buong Daji. Boss, handa na ang lahat. CJ, Sulang. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. tayo na. Opo. Palem, boss.
Paalam, boss. Sa kaliwa, iyon ang dam ng Sitong Road. Matagal nang napabayaan, patuloy na tumatagas. Malamang hindi alam ng mga di. Kanina pa ako nag-iisip kung paano naglakas loob ang boss na magmungkahi na 7 tao lang ang papatay sa 200 kabalyero. Ngayon ko lang nakita. Gusto pala ng boss na gamitin ang tubig. Pero sa palagay ko pa rin, dapat muna tayong humingi ng tulong sa Hedyo. Brother Zhao, hindi ito dahil sa ambisyon ko, kundi may kumpiyansa ako. Pero kahit na ganun, may makakatakas pa rin sa 200 kabalyero kung humingi sila ng dagdag na tropa. Hindi tayo makatatakas. Brother Zhao, tingnan mo. Mula rito pababa. Sa harap ng lao ko, iyon lang ang daanan kung maglagay tayo ng bitag doon sa unahan. Boss, talagang humanga ako sa'yo. Gaya ng sinabi ko, kung hindi magtagumpay ang plano, kailangan nating ihanda ng maaga ang oras ng pag-alis. Pakiusap sa inyong lahat, tingnan mabuti ang aking utos. Huwag kang mag-alala, boss. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, napakagandang pagkakataon para maghiganti. Umalis sa tahanan upang pumatay ng kaaway. Isang lakas ng loob, isang espada. Ano ang ikakatakot sa mga asong barbaro mula sa kapatagan? Sina Shumo at ang kanyang mga kasama, binasag nila ang isang dam na matagal nang napabayon. Bumuhos ang malakas na agos ng tubig, at nilunod ang kampo ng mga di. Boss, ano ito? Teleskopyo. Teleskopyo? Ilan pa ang natitira? Mahigit 10. Iyon ang punong sandaan. Ang tropa ng mga piling mandirigma. Brother Zhao, magkano ang gantimpala sa isang punong sandaan? Noong nakaraang taon, pinagsani puwersa siya ng mga sundalo. At nakatanggap ng libu-libong tail ng pilak. Malaki na yon. Boss, bakit mo na itanong iyon? Si Hugh, Kuya mo. naalala mo pa ba ang sinabi ko nang pumatay ka ng tigre? Oo, naalala ko. Gusto kong maging isang mandirigmang walang katulad. Gusto kong maging isang general na maghahari sa buong daigdig. Sa ganitong panahon, kailangan gumawa ng paraan. Patayin mo siya. At ikaw na ang magiging tigre ng Dakilang J. Oo. Sandali. Boss, huwag. Mabangis ang mandirigmang di na ito. Hindi kakayanin ng iyong nakababatang kapatid. Narinig mo ba ang sinabi ng aking kapatid? Sinabi niyang siya ay isang mandirigmang walang katulad. Ano ba naman siya? Isang punong sandaan lang naman siya. Nababaliw ka na. So good. Hindi ko inakala na napakalakas pala ng iyong kapatid. Siyempre. Kung pipiliin ang 10 pinakamalakas na mandirigma sa daigdig, kasama ang aking kapatid sa listahang iyon. Isa pa. Ngayon, kung may lakas ka pa ng loob, sagutin mo ang 3 kong saksak. Kuya mo, gusto kong pumatay. Kung gayon, patayin mo. Power Ali, Wangzhou. Ikawalong bahay sa kaliwang eskinita. Ako ang tigre ng Dakilang G. Boss, bakit kailangang ibulalas ng iyong kapatid ang kanyang tirahan? Siguro gusto niyang mag-iwan ng pangalan sa pagpatay. Pero hindi niya alam kung ano ang dapat isigaw. Shumo. Patay pa ako. Patayin lahat ng di, linisan ang mga dugo, pagkatapos makipag-usap ka sa akin. Sige. Zhao Qingyun,
Zhao Qingyun, anong nangyari sa'yo? Wala, okay lang. May natitira pang mga di. Chen Sheng, Zuzon, Zulu, Lu Feng, sumunod sa utos. Opo, boss. Tuloy-tuloy na. Opo, boss. Huwag kang mag-alala, boss. Tayo, 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 tayo. Sugod, tayo. Su Changgong, Nandito. huwag mong palalabasin kahit isa. Opo. Sir, sila ay mga tsuper lang. Paano nila ginagawa ang tuloy-tuloy na takbo? Paraan ng cavalry na humahati sa labanan. Hindi mo alam, ang naranasan namin. Kung wala ang mga kakayahan nito, matagal na naming namatay, sa gitna ng kaguluhan. Noon, akala ko, Sir ay isang negosyante lamang, na may mainit na puso. Ngayon, mukhang, nagkamali ako, Zhao Qingyun. Ang lahat ng tagumpay ngayon ay para sa Sir. Nagbibiro ka lang, Zhao Qingyun. Kung wala ka, 7 tao pumatay ng 200 cavalry. Hindi ko matatapos. Sir talaga, hinahangaan ko. Shu Mu. Ang 200 cavalry ng di ay tuluyang nolipol. Kunin ang katibayan at magmadali sa Hejo. Sige. Zhao Qingyun, sa pagpunta sa Hezhou, military merit ng Centurion, kunin mo ito. Sir. Anong ibig sabihin mo? Makinig ka sa akin. 3,000 Tongzi Battalion, lahat ay matapang na mga lalaki. Maaaring ikaw, ang huli sa kanila. Kunin ang military merit ng Centurion. Maaari kang ma-promote bilang Lieutenant General. Hihintay ako, sa isang araw, Zhao Qingyun, sa Northern Expedition, balita ng tagumpay sa pagwasak ng mga kaaway sa 7,000 li. Boss, ito si Bao Zhou. Magandang araw po, Ginoo. Ayon kay Kuya Zhao, sa laban na ito, nakapatay tayo ng mahigit 200 di. Malaki rin ang ambag ni Boss Shu. Lahat ay dahil sa'yo, Kuya Zhao. Kahanga-hanga ang tapang mo, Kuya Zhao. Napatay mo ang hepe ng kalaban. Mukhang sa loob ng ilang araw na lang, ay iaangat ka na bilang lieutenant. Alam naming pinatay ninyo ang malaking kaaway. Ang pamahalaan ay nagtatrabaho ng walang tigil. Tutulungan kayo na mabilang ang inyong mga nagawa sa digmaan. Ginoo, hindi ko alam kung may lupa pa ba na available. Sa labas ng Hejo, may isang lugar na hindi pa Nar-Ero. May isang abandonadong nayon doon. May mga bahay at bukirin. Maaaring mabuhay doon ang mahigit 50 tao. Huwag kang mag-alala, Boss Shu. Ligtas ang nayong ito. Mabuti. Chen Sheng, hindi ba't mayroon tayong 10 magagandang kabayo? Hindi ba natin madadala? Kung gayon, ibibigay ko ang lahat sa inyo, Ginoo. Oo. Hindi dapat gawin ito. Ang 10 magagandang kabayong ito ay lahat galing sa mga di na nakuha natin bilang tropeo. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Sa hinaharap, maaaring marami pang mga bagay na makakaabala sa inyo, Ginoo. Huwag kang mag-alala, Boss Shu. Ipapatawag ko na ang mga tao. Nadalhin ang iyong mga tao dito. Pipiliin natin ang mga magagandang lupain at bahay, at agad na magbibigay ng sertipiko. Maraming salamat po, Ginoo. Kuya Qingyun, sandali lang. Sige, Kuya Bao. Sa totoo lang, nakuha mo. Ang merito ng hepe. Kaya dapat kang ma-promote bilang lieutenant. Ngunit ang pwesto para sa lieutenant sa Hejo ay puno na. Kung ganun, bakit hindi na lang ibalik sa akin ang 100 puntos ng merito? Magpapalista na lang ako sa ibang kampo. Huwag magmadali, Ginoong Zhao Qingyun. May isang bagay na nais kong sabihin kung papayag kayo. Sabihin mo lang, kaibigang Bao. Ginoong Qingyun, tulad ng inyong pangalan, mayroon kayong matayog na ambisyon. Kahit na koronel o maging general man, ay maliit pa rin para sa inyo. Alam mo naman, pagkatapos masakop ang Guangzhou, ang Hejo na ang susunod na magiging delikado. Kaya mula sa opisyal ng lalawigan hanggang sa mga kampo, gustong-gusto nilang makuha ang mga tulad ninyong may talento. Nakita ko, sa dibdib ni Ginoong Qingyun, mayroon pang halos 100 medalyang pandigma. Sasabihin ko sa iyo, ang 100 medalyang pandigmang ito, huwag mo nang asahan. Ang mga medalya ay mula kay Manager Shu para sa mga naiwan ng Tongzi Battalion.
Makinig ka muna. Tinanong ko na para sa'yo, kung isusumite mo, ang 100 medalyang pandigmang ito, may bakante sa opisina ng lalawigan. Ipapasa nila ito sa kagawaran ng digmaan. At magkakaroon ka ng posisyon bilang isang pinarangalang general. Alam naman siguro ninyo, kung gusto mong maglingkod sa bansa, kailangan mo munang magkaroon ng kapangyarihang mag-utos ng mga sundalo. Ang mga medalyang pandigmang ito, talaga bang makakapagpalit ng titulo bilang general? Siyempre naman, Ginoong Chin-gyeon, pag-isipan ninyo at sabihin lang sa akin. Sa loob lamang ng 3 araw, maaari ka nang maging isang dakilang general. Hindi ba't mas maganda ito, kaysa maging isang pangkaraniwang general? Ang pagkakataong ito, kung hindi nasira ang Wangzhou, kahit 300 medalyang pandigma pa, baka hindi mo pa rin makamit ito. Sa susunod na isumite sa kagawaran ng digmaan, hingin mo para sa akin ang isang titulo. Anong titulo? Tangzi. General. Sige. Ang tubig ay pumapatak sa mababa, ang tao ay umaakyat sa mataas. Sa hinaharap, Ginoong Chin-gyeon, tiyak na magiging matagumpay kayo. Kayong lahat. Ako ay nais sana na isama kayong lahat, papunta sa loob ng lungsod. Ngunit ang daan patungo roon ay libu-libong milya ang layo. Punang hirap at panganib, mas mabuti pang manatili dito at mabuhay ng payapa. Sa gitna ng magulong panahon na ito, ang magkaroon ng bahay at lupain ay isang napakagandang buhay na. Ang mga gawain sa baryo. Huwag ninyong pabayaan. Kung may mangyaring mahirap, maaari kayong pumunta sa lungsod at hanapin si Ebao. Ang inyong mga mahabang busog ay hindi ko na kukunin pabalik. Itago ninyo. Kung dumating ang mga bandido mula sa bundok, ay labanan niyo sila ng buong lakas. Huwag ninyong kalimutan, kayo ay mga tao ng aking 4-pass road, ang lumang pastulan ng kabayo. Kami ay magpapalim na sa amo. Palem, amo. Palim, amo. Sa pag-alis na ito, libu-libong milya ng bundok at ilog. Kami ay magiging mga dating kaibigan. Sulang, umalis na sila. Alam ko. Alam. Brother Zhao, kamusta? Sa usapin ng merito sa digmaan, patawarin mo ako sa aking kawalan ng kakayahan. Dapat ay nakapagpalit ng 2,000 tael ng pilak. Ngunit kinuha ng pamahalaan ng mahigit 1,000 tael. Walang problema. Ituring na lang natin ito bilang paggalang sa mga opisyales ng pamahalaan. Magkano ang natira? 320 tael ang natira. Magkano? Batang amo. Kung hindi, ako ay ibabalik pa rin ang merito sa digmaan sa iyo. Brother Zhao, tanggapin mo ito. Nagkasama tayo sa buhay at kamatayan. Gaya ng sinabi ko, umaasa ako na balang araw, makarinig ako kay Brother Zhao ng magandang balita ng pagpatay sa mga kaaway. Huwag kang mag-alala, batang amo. Sa buong buhay ko, si Zhao Chin-gyeon ay hindi magkakasundo sa mga D-people. Ang hangarin ko sa buhay na ito ay upang maglingkod sa bansa at protektahan ng mga tao. Sana'y hindi ako nagkamali sa'yo. Ingat ka sa lahat ng bagay. Sulang, mahigit 1 buwan na tayong naglalakbay. Nakalayo na tayo. Mahigit 2,000 kilometro. 1-1, malapit na tayo sa bahay mo. Ginastos mo ang malaking halaga ng pera natin sa buong paglalakbay. Ginastos mo ang malaking halaga ng pera natin sa buong paglalakbay. Kung ang pamilya mo ay mayaman o mahalaga, ibalik mo ang pera. Babayaran ko. Hindi ako magkakautang sa'yo. Sulang, magpahinga ka muna. K-Way, pagdating sa inner city, pupunta ako sa opisina para ilipat ang iyong rehistro sa pamilya Xu. Sulang, kung mag-asawa ka ng pangunahing esposa, susunod ako sa mga tamang asal. Hindi kita gagalitan. Walang hiyang many akis. Ano ang kinalaman mo? Ikaw. Kaiwei, bakit mo siya pinapansin?
1-1. Siksulang ay mabuting tao. Pag mas nakilala mo siya, malalaman mo. Pagdating sa Changyang, sasabihin ko sa tatay ko, para maparusahan kang many Akis. Pwede mong parusahan ako, pero bayaran mo muna. Ikaw. Su. Su lang, huwag mo lagi siyang inaapi. May-ari, nasa Tangjang na tayo. Ang Changyang ay ang kabisera ng kaharian ng Daji, at sa buong inner city, ang pinakamaunlad na lungsod. Shu, ang may-ari, bakit hindi sumama ka sa akin sa Changyang? Pupunta ako sa Tangjiang. Bakit? Sabi nila ang Tangjiang ay isang malaking lungsod ng paggawa ng alak. Sa ilog sa labas ng lungsod, may malakas na amoy. Sa tingin ko ang lugar na yon ay bagay para sa akin. Kung ganun, kailangan na tayong maghiwalay sa krus na daan. Pero tandaan mo, Shu, kapag nasa Changyang ako, magtatayo ako ng restoran. Magpadala ka agad ng alak. Siyempre, si Zhu ang aking patron, hindi ko siya dapat pabayaan. Ang restaurant ko, Joe, gagamit lang ng iyong espesyal na alak. Ang aking Zui Chenxian ay palaging para sa'yo, Zhu. Ang Changyang at Tangjang ay mga 100 kilometro lang ang pagitan. Shu, ang may-ari. Paul ang pansamantala. Ingat. Lidawan. Kailan ka alis? Many Akis, wala kang pakialam. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Ipapadala ko ang tao para ihatid ka. Many Akis, ayaw mo sa akin, at gusto mo akong paalisin. Ako ang may-ari. Ako ang masusunod. Many Akis na may-ari pa rin. 1-1. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Xulang. Hindi ako naniniwala. Kapag nasa Tangjang na tayo, maraming chismis sigurado. Many Akis, tutulungan mo ba ako? Siguro hindi. Kung umiyak ka, masaya ako. Paano kung ikaw ang maghatid sa akin pabalik? Chensheng, Narito. dalhin mo ang isang tao. Ihatid si Xiaowan at Wang Yon sa kanilang pag-uwi. Oo. Ang iba ay sumunod sa akin papasok ng lungsod. Bumili ng lupa at magparehistro. Ikaw, hindi ka maghatid. Bakit ko kailangan hatidin ka? Hindi ba pwede kung magbibigay ako ng pera? Ang pera ay kaya kong kitain ng mag-isa. Hayaan na. Ako'y mapagpatawad. Hindi kita pag-iinitan. Dahil nagkasama tayo sa paglalakbay. Kung iimbitahan kita sa tsaa at pagkain, ayos lang naman. Pasensya na, hindi ako makikisama. 1-1. Sa mga panahong ito ay nakita mo na, si Ginoong Shu ay isang mahusay na tao. Siya ay may sariling mataas na pangarap, hindi kailangan ng tulong ng iba. Sa pag-alis na ito, maging panatag ka. Sino ang nag-aalala sa kanya? Ginoong Shu. Ginoong Shu. Ako ay isang anak mayaman na umaasa sa pamilya. Noon ay alam ko lang ang uminom. At pumunta sa mga bahay aliwan. Kung pag-uusapan ng masamang lalaki. Ako ang tunay na masamang lalaki. Subalit, kung wala ang karanasan sa Wangzhou na ito, paano ako biglang majay gising? Ginoong Shu, Palem. Ang pagbabalik loob ng isang tampalasan ay hindi mapapalitan ng ginto. Pero sa hinaharap, huwag kang magpatuloy sa pagiging isang tampalasan. Ako. Mga Ginoo, Palem. 1-1, ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Hindi. Binibining 1-1. Bakit umiiyak ang binibining 1-1? Wala. Ang Cheng-Cheng ay hindi malayo sa Tangjang. Kung gusto mong bumisita, malugod kang tanggapin. Siksu lang ay nagbibiro lang, hindi mo kailangang pansinin. Ate Kaiwei, pwede ba tayong magpalitan? Ano ang ipapalitan? Palitan. Wala. Pakiusap, sabihin mo kay Ginoong Shu. Sa paglalakbay nating ito, maraming salamat. 1-1, huwag kang magalit. Hindi ako galit. Dahil nagkasama tayo sa paglalakbay, pagdating sa sangandaan, dapat na tayong magkanya-kanyang daan. 1-1. Tara na.
Sulang, umiiyak siya. Sino mang umiiyak? 1-1. Lixia Owan. Anak mayaman siya, hindi na siya magpapalipat-lipat ng tirahan. Masaya siya kaya umiyak. Hindi ko rin masabi. Bakit siya ganon? Huwag mo nang intindihin yan. Sulang. Kung may gusto siya sa'yo, ano nang gagawin mo? Kayway, alam mo ba ang nararamdaman ko? Hindi ko alam ang nararamdaman mo. Kayway, unahin mo ang sarili mo. Nandito tayo sa Tangjiang, marami pa tayong gagawin. Huwag kang magkakaproblema. Nandito ka naman kaya di ako natatakot. Ano nung pinagtatawa mo? Wala lang. Tandaan, pumunta ka sa opisina at isuko mo ang mga armas. Kayway, ito na ang bagong bahay natin. Ano sa tingin mo? Ang ganda ng bakuran. Naalala mo ba sinabi ko noon, bibilhin ko ang buong Wangzhou. Pero nasira ang Wangzhou. Kung sasabihin ko ngayon, bibilhin ko ang buong Tangjiang, hindi naman siguro, aabot ang mga didito. Sus! Pangit ng sinabi mo. Huwag kang magsalita ng ganoon. Kayway, kahit kailan, kailangan kita. Ngayon, ang negosyo ng iligal na alak ay muling magsisimula. Mananatili ka ba? Ako? Saan pa ako pupunta? Pumunta ka sa gusto mo. Huwag kang mag-alala, Sulang. Wala akong pupuntahan. Sumusunod ako sa'yo. Marami akong natutunan. Sa negosyo mo, makakatulong ako. Naniniwala ako sa'yo. Ang ilegal na negosyo ng alak sa Tangjiang ay kontrolado ng 4 na malalaking pamilya. Si Shumu, sa loob lang ng 3 buwan, ay nakakuha na ng order mula sa Changyang at Chengcheng ng 200 bar aisles bawat buwan. Akala namin namatay ka sa Wangzhou. Pero ngayon, talagang magkikita ang magkaaway. Boss, ang mga pamamaraan ng 4 na malalaking pamilya ay pareho lang sa ginawa nila sa Wangzhou City. Ngayon, hindi tayo makakuha ng bigas, kaya hindi tayo makakagawa ng alak. Zuzon, sabi mo may mga magsasakang nagbebenta ng bigas sa mga kalapit na baryo. Totoo ba yan? Boss, nakalkula ko na kung mabibili natin ng bigas ng mga maliliit na magsasakang yun. Sa buwang ito, siguradong makakagawa tayo ng 500 tapayan ng ilegal na alak. Boss, baka naman panibagong, panlilinlang lang ng 4 na pamilya to. Paano kung may mangharang sa bigas sa daan? Mahigit 100 milya ang layo ng Changyang. Malapit sa kabisera, dapat. Wala nang malalaking grupo ng tulisan, di ba? Dapat walang panganib. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa inyo. Kuya mo. Ako? Si Hugh, malakas ang ginagawa ng 4 na pamilya. Manatili ka na lang dito sa bahay. Sige, susunod ako sa'yo, kuya mo. Galit pa rin si Tito? Hindi mo naiintindihan, ang bagong dating na batang boss na yun, ay aking mortal na kaaway. Noon sa Wangzhou City, siya ang kumuha ng negosyo ko. Talagang parang multo, di makawala. Sumunod pa hanggang dito sa Tangjiang Prefecture. Si Zong, kailangan mong tulungan ako. Tito, huwag kang mag-alala. May paraan ng pamangkin mo. Siguradong babayaran niya ng 100 beses. Kanina sa kalye, hinampas ko yung bully na yon. Ang sarap sa pakiramdam. Kuya ho. Sa buong buhay ko, ayaw ko rin, sa mga bully. Ginawa mo yon para sa mga tao sa lungsod. Nakaganti ka para sa kanila. Brother Wei. Karamihan ng tao, sinasabing tanga ko. Ikaw lang, Brother Wei. Ang nakakausap ko ng maayos. Kuya ho, dahil lang sa sinabi mong yan. Kahit magbagsakan ng mga bundok. Magkapatid na kaya tayo? Magkapatid. Kailangan kong tanungin ang kuya ko. Siya pa rin ang nakatatanda kong kapatid. Bayani ang kuya mo. Siguradong papayag siya. Kung ganun,
Tayo na nga ang magsumpaan. Sige. Kuya Ho. Halika. Kuya Ho, sundan mo lang ang sasabihin ko. Sa ngalan ng langit at lupa. Sa ngalan ng langit at lupa. Ako si Wei Chun. Ako si Ho. Kaming dalawa ay nagsasapakatao. Hindi kami naghahangad na ipanganak sa parehong araw. Ngunit nangangako kaming mamamatay sa parehong araw. Kuya Ho. Kuya Ho. Kuya Ho. Hoge. 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 Malaking problema. Binintang nila ako. Sinasabi nilang isa akong malaking magnanakaw. Hindi naman ako ganoon. Alam mo naman ako. Kailangan mong maggarantiya para sa akin. Paano sila ng ahas? Nako, Hoge. Kahapon, tayong dalawa ay naginuman. Kapag dumating na ang mga opisyal, dapat kang maggarantiya para sa akin. Kung hindi, wala na akong pag-asa. Huwag kang mag-alala. Kapatid kita. Siyempre, igagarantiya kita. Salamat, kapatid. Mabuting kaibigan. Ganyan na ganyan ang pagsisikap ni Ginoong Lo. Sa huli, talagang magkakaroon pa ng pampublikong paglilitis. Bakit hindi na lang siya patayin? Hindi mo alam ang lahat. Kung papatayin ko siya ng basta-basta, ang opisina ng awtoridad ay magagalit pa rin sa huli. Bukod pa riyan, ngayon ay panahon ng kasaganaan ng dakilang G. Kung papatay ako sa gitna ng kalye, ano ang mangyayari sa reputasyon ng aming pamilyang Lo? Kailangan gumamit ng konting lansi. Ang kanyang batang amo, at isang general mula sa hangganan, ay napakalapit. Hindi ko pa siya may gagalaw sa ngayon. Pero ito ay ibang usapan. Panoorin mo lang. Bukas, ipapahiya ko siya sa harap ng maraming tao. Paano kung dumating yung bata pang may-ari, anong gagawin natin? Dumating man siya. Sa pagkakaalam ko, nasa labas ng syudad siya ngayon, namimili ng bigas. Kapag bumalik na siya, baka bangkay na lang ang aabutan niya. Ang galing ng plano ninyo, Ginoo. Kasalanan niya yon at naagrabyado niya ang aking tiyuhin. Ang mga bahay, aliwan at teatro, sawa na ako sa mga yun. Sakto, dagdag libangan. Marami akong magagandang plano sa isip, kayang-kaya kong magtamo ng karangalan. Sa pamamagitan ng aking talino at lakas. Ang palabas bukas ay isang munting handog ko sa 4 na malalaking pamilya. Boss, noon, hindi pinayagan ng 4 na malalaking pamilya na magbenta tayo ng ilegal na alak, pero ngayon, ang dali-daling makabili ng bigas. Sa mga negosyante, bakit kaya? Bagamat handang magbenta sa atin, ang mga negosyante ng bigas, konti-konti lang ang binebenta nila sa atin. Shensheng, ilang araw na tayong wala rito. 5 ng araw, boss. Dati, 3 araw lang ang kailangan para makabili ng bigas. Pero ngayon, 5 araw na ang lumipas. 5 araw na. Oo. Bakit ang tagal nating makabili ng bigas? Ngayon? Ginang. Nahanap na. Nahuli si Brother Ho ng mga pulis. Paano siya nakasagupa ng mga pulis? May nahuli raw na isang kilalang magnanakaw. Ninong kasi si Brother Ho nung magnanakaw. Magkakaroon na ng paglilitis. Sabihin mo sa lahat na pumunta sa paglilitis. Opo, Ginang. Libre ako ngayon. Inimbita ako rito bilang tagapagpatotoo sa pampublikong paglilitis. Isang malaking karangalan. Lucy's Home, abogado ka. Sa iyo na ang lahat. Mahigpit na pagkakaisa. Walang kinalaman sa iyo ang nangyayari ngayon. Maaari ka nang umalis. Kung may nasaktan ako kanina, sana ay maunawaan mo. Hindi ako aalis. Bakit hindi ka umaalis? Inosente siya, hindi siya isang bandido. Hindi siya. Siya ay aking kapatid sa panunumpa. Sa pagkakaintindi ko, ikaw ang magiging garantiya para sa kanya? Ano naman kung gayon? Bilang isang tagapagpatotoo, ako ay dapat humingi ng hustisya para sa mga tao. Ang ganitong uri ng magnanakaw na kinamumuhian ng langit at tao, hindi inosente. Kung siya ay inosente,
Ako, Lucis Hong, ay magpuputol ng aking tiyan gamit ang kutsilyo, upang magpakita ng aking pagsisisi. Mahigpit na pagkakaisa. Kanina mo sinabi na magpapatotoo ka para sa kanya. Matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Brother Ho, naiintindihan mo ako. Inosente siya, hindi siya dapat patayin. Sa mga nakaraang araw, tayo ay sabay-sabay umiinom. Inosente ako, hindi ako nagkasala. Tulungan mo ako, Brother Ho. Ang mga tao mula sa tapayan ng alak sa daungan. Bumalik na lang tayo. Bumalik ka at humingi ng awa sa iyong amo. Huwag kang magulo. Narinig ko na ito ay mga tao mula sa hangganan. Akala ko ay may lakas ng loob ka. Baka nagkakamali tayo. Mahigpit na pagkakaisa. Kung ikaw ay takot, kung gayon, tulad ng isang asong ligaw, umalis ka ng nakatalikod. Tama, lumabas ka. Umalis ka, mabilis, umalis ka. Sige. Makikipagpustahan ako sa iyo. Dapat kang maging patas. Kung ang aking kuya, Wei Chun, ay isang bandido, ako, si Ho, ay gagamit din ng kutsilyo upang putulin ang aking tiyan. Upang humingi ng tawad sa lahat. Mabuti. Isang tunay na lalaki. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko sa inyong lahat ang kasong ito ng simple. Noong 18 taon ng Doji Xingwo, 14 na kaso ng Huan Yu, pumasok si Wei Chun sa bahay ng Zhou sa West District. 4 ang pinatay niya. Ninakaw ang mga nakaw na butil, 78 tail, 6 na piraso ng seda. Nagsisinungaling ka. Imposibleng gawin iyon ng kuya ko. Kuya Ho. Pasensya na sa'yo. Kasalanan ko lahat. Naging tanga ako't naging isang magnanakaw. Sa susunod na buhay na lang tayo magkapatid ulit. Inamin ni Wei Chun, ang magnanakaw, ang kanyang kasalanan sa harap ng hukuman. Mga tauhan, dalhin niyo siya palayo. Kuya Ho, pasensya na sa'yo. Kuya Ho. Tingnan mo, bayaning ito. Kanina, pinapauwi na kita. Pinilit mong manatili at makipagsapalaran sa akin. Ngayon, eto na, sa malawak na lungsod ng Tangjang, may isa na namang bayani ang mawawala ng buhay ng walang kabuluhan. Matagal ko nang naririnig, na ang mga galing sa hangganan ay pawang mga lalaking may bayag. Ngayong nakita kita, nakakamangha. Kung gayon, lakad na, bayani, patungo sa kamatayan. 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 Kuya mo. Hindi na kita masasamahan pa, si Ho. Kuya mo. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Huwag mo siyang galawin. Sino ka? Ako ang kanyang manugang na babae. Akala ko pa naman, ang batang may-ari ang darating. Yun pala, isang munting manugang ang dumating. Sabi ko, huwag mo siyang galawin. Manugang. Natalo ako sa pastahan, buhay ang pusta. Si Hugh. Niloloko ka lang niya. Kahit gusto mong mamatay, hintayin mong umuwi si Mu. Masasaktan siya kung mamamatay ka ng ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan, munting manugang. Kanina pa, nakita ng lahat, nakipagsapalaran siya sa akin. Natalo siya. Natalo. Kailangan niyang maghiwa ng tiyan bilang parusa. Ang ginagawa mo, parang nakakainis na. Anong kapal ng mukha ng babaeng ito? Paalisin niyo siya. Talagang ayaw mong umatras, munting manugang? Hindi ko naiintindihan ang malalaking prinsipyo. Ang alam ko lang, gusto mong mamatay si Hugh. Kaya sabihin mo mismo sa asawa ko. Kapag pumayag siya, ako'y hihinto. Pustahang buhay, dapat tanggapin ang pagkatalo. Kung ako ang matalo sa pastahan, ako rin ay maghahihiwa ng aking tiyan. Akala ko, yung mga galing sa hangganan, ay mga lalaking may bayag. Mali pala ang akala ko. Manugang. Kuya Ho, niloloko ka lang niya. Tang asterisk mo, naniniwala ka naman agad. Ang kuya Ho namin, ay magiting naman dirigma. Hindi tulad ng mga
napapasubo, at tuloy-tuloy pa rin sumusugod na tanga. Munting manugang, sasabihin ko sa'yo. Kung gagalawin mo ang mga opisyal ngayon, ang pangyayaring ito ngayon, ay magiging malaki na. Sabi ng asawa ko, ang 22 tao sa aming lugar, walang dapat mawala kahit isa. Ang sinasabi mo, ay talagang ayaw mong umatras? Ayaw. Kung gagalawin ang mga opisyal, ang mga dayuhang ito, ay kailangang lumaya sa Tanjang City. Sige. Sige. Kung ganito, kilos. Walang sinumang dapat gumalaw, ang mga tao ng Xu Family Workshop. Bossing. Asawa. Kuya mo. Sabihin mo sa kuya. Sino ang nambuli sa'yo? Siya ba? Sulang, natatakot ako baka may mangyari kay Kuya Hu. Kaya, Kay-Wei, hindi mo kasalanan ito. Kung ako rin, magagalit din ako. Kasalanan ko, nahuli akong umuwi. Kaya ka napahamak. Ano ang apelyido mo? Lu Zishong. Ikaw ang nakipagsugal sa kapatid ko, buhay ang pusta. Oo. Ako ang nanalo. Ngayong nandito ka na. Dali, pautusan mo na yung tanggang kapatid mo, na magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan. Handa ka bang makipagsugal ulit sa akin? Ayon sa usapan, syempre dapat munang magpakamatay ang kapatid mo. Bakit pa ako makikipagsugal? Sa iyo? Pwede bang makita ang kaso? Ibigay mo sa kanya. Ito ang salaysay ng testigo. Tingnan mong mabuti. Kung wala ka ng ibang sasabihin, bilisan mo at pautusan mong magpakamatay ang kapatid mo. Nagmamadali akong umuwi para magbasa. Handa ka bang makipagsugal ulit sa akin? Hindi. Ang recipe ng Zuixian. Kung ako ang matalo, magpapakamatay kami ng kapatid ko, at ibibigay ko ang recipe ng Zuixian. Kung ikaw ang matalo, pakiusap patawarin mo ang aking kapatid, at ikaw naman ang magpakamatay. Sigurado ka ba dyan? Siyempre, mas mabuting mag-ayos ng away kaysa magsimula ng bago. Kung magpapatawad ka at palalayain ang aking kapatid, tatanggapin ko rin yon. Boss, alam kong niloloko mo lang ako. Kung duwag ang kalaban mo, matatakot na siguro. Pero itong kaso ko, may testigo at ebidensya. Kumpleto ang kaso ng pagnanakaw. Bakit ako matatakot sa'yo? CJ, kung ganon, pirmahan natin ang kasunduan sa pagsusugal. Sige na, boss. Mga tauhan, dalhin si Wei Chun dito. Mga ginoo, mayroon bang nagtitinda ng pabaong? Maaari na nating sukatin ang kanyang katawan. Napakagandang araw ngayon. Boss, kanina, wala ka. Uulitin ko sa'yo, ang kasong ito. Ika-14 ng Wayo, 3:30 ng madaling araw. Ang magnanakaw na si Wei Chun, pumasok sa bahay ng Joe sa West District, pumatay ng 4 na tao. Ninakaw ang 78 tail na pilak, at 6 na piraso ng seda. Ginoong Lu, maaari ko bang itanong? Ang ika-negatibo 14 na ng Huaiyue, kahapon ba yon? Siyempre. Kahapon, pagkatapos niyang uminom kasama ang iyong kapatid, ay pumunta siya upang pumatay at magnakaw. Kailan siya nahuli? Sa hating gabi, 9:00. Ito ang ebidensya. Tama. Boss, bakit kang umiti? Ito ba ay pag-amin ng pagkatalo? Mga tauhan, kumuha ng 2 kutsilyo. Hayaan silang magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan. Huwag. Isang kutsilyo lang ay sapat na. Ginoong Lu, pakiusap, mamatay ka na. Ano ang sinasabi mo? Tatanungin kita, ano ang lagay ng panahon kahapon? Malakas na ulan. Gaano katagal umulan? Umuulan hanggang kaninang umaga. Mabuti.
Mga Ginoo, maaari ko bang itanong? Ang magnanakaw ay pumatay at nagnakaw. Tumakbo ng 3 liang layo. Ngunit bakit ang sedang kanyang ninakaw ay hindi man lang nabasa o nasira? Marahil ay may suot silang kapote. Ginoong Lu. Kagabi, napakalakas ng ulan. Kahit na siya ay magsuot ng 10 kapote, hindi pa rin mapoprotektahan ang mga sedang ito. Hindi, siya. Siguradong inilagay nila ang mga sedang ito sa loob ng karwahe. Anong uri ng karwahe? Ang kayang maglaman lang ng 6 na piraso ng seda. Ginoong Lu, Nagbibiro ka ba? Halika. Mga naririto, mayroon bang negosyo ng kabaong? Maaari ng sukatan ang katawan ni Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Natalo ka. mga kababayan, kasalanan ko, nabalot ang isip ko ng mantika. Ako ang pumatay sa mga tao ng tindahan ng tela. Ako'y nagkasala. Ako, Wei Chun, nagkasala. Boss, si Wei Chun ay nagkasala. Narinig mo rin ito. Ngayon, magbigayan tayo. May panahon pa tayo. Ano sa tingin mo? Nakita ninyong lahat. Ang magnanakaw na Wei Chun para mabuhay. Pinangakuan ng kapatid ko. Ngayon, nang marinig na magpapakamatay si Ginoong Lu, agad na inamin ang lahat ng kasalanan. Kung hindi alam, akala mo'y bumibili ng kriminal si Ginoong Lu. Ikaw, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Kung mapatunayang bumili ako ng kriminal, hindi lang masisira ang karera ko, pati ang buong pamilya Lu, mahahawa. Kahit na nagkakalat ako ng kasinungalingan, ang pagtaya natin sa buhay. Natalo ka. Nakita ito ng mga kapitbahay. Pakibilisan. Halika, bilisan mo. Mga kababayan, bigyan natin ng lakas si Ginoong Lu. Hayaang mamatay si Ginoong Lu. Hayaang mamatay si Ginoong Lu. Ginoong Lu, may notaryadong kontrata tayo. Hinahabol mo ba ang pamilya mo, ang mga Lu? Boss, tingnan mong mabuti. Matapang ka pala. Boss, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging multo. Hindi kita kakatukin sa gabi. Pero magkikita rin tayo. Ang Tangjang City, hindi naman ganun kalaki. Marami akong oras para makipag-away sa'yo. Tapos na. Siyempre, tapos na. Mababaw lang ang sugat. Ang taya ko sa'yo ay paghiwa ng tiyan lang. Hindi lalim o babaw. CJ, tinatanggap ko. Hanga ako. Boss, mula ngayon, tuluyan ng nagkasiraan tayo. Kung matapang ka, huwag kang lalabas ng Tangjang City. Ginoong Lu, huwag mo akong takutin. Ang negosyong to ng 4 na malalaking pamilya. Siguradong, kukunin ko. Umalis na tayo. Lumalakas na ang loob. Kuya mo, tanga talaga ako. Kapag may problema ka sa susunod, magtanong ka sa akin. Kapag wala ako, magtanong ka kay ate. Oo. Salamat, ate. At si Tianggong, kung hindi dahil sa palaso niya, naghiwa ka na sana ng sarili mong tiyan. Salamat, Kuya Go. May pangalan ako. Sige, Kuya Go. Tumayo ka. Boss. Boss, tingnan mo kung sino ang dumating. Manager Shu, dumating na kami. Hoy, bunso. Bakit ka nandito? Bastos, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Anong ginagawa mo rito? Bastos, pumunta ka sa amin bukas. Para saan sa inyo?
Ang anak ng may-ari ng Changji Grain Store. Nasa bahay namin. Yung isa sa 3 pinakamalaking grain store sa loob ng lungsod. Gusto mong maging middleman? Kung ganoon, pwede kitang bigyan ng mas malaking komisyon. Kalokohan. Sinabi sa akin ni Ate Kaiwei, ang maraming nangyayari sa estate. Tinutulungan kita. Sulang. Ang 4 na malalaking pamilya ang kumokontrol. Sa bigas sa Tangjiang. Palagi kang napupunta sa malayo para mag-ani ng bigas. Nag-aalala talaga ako. Kaya naisip kong tanungin si Gen, Wanwan. Kaya nagsulat ako kay Wanwan. Narinig mo ba, Shu? Kung hindi sinabi sa akin ni Ate Kaiwei, hindi kita tutulungan. Anyway, bukas si Ginoong Chang ay mag-iistay lang ng kalahating araw sa bahay namin. Bahala ka kung pupunta ka o hindi. Sulang. Mabait naman si Wanwan. At gusto ko ring pumunta sa Chengsheng. Hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta. Mabuti naman at naintindihan mo. Ano sa palagay mo si Ginoong Shu? Anong klaseng tao siya? Yung sa Wangzhou City ba? Yung hampas lupang nagngangalang Shu mo? Tatay, Ginoong Chang. Bakit nandito si Ginoong Shu? Si Ginoong Shu ay ang nagligtas ng buhay ko. Huwag ninyong pagmalupitan. Wan, dalhin mo ang iba sa loob para magpahinga muna. Naghanda na ako ng handaan. Kakausapin ko muna si Ginoong Shu. Sige na. Sige, tatay. Ate Kaiwei, alis na tayo. Ginoong Shu. Tumayo ka muna sandali rito. Alam ko na ang tungkol sa pagbili ng bigas. Nangako sa akin si Ginoong Chang na magbibigay sa iyo ng 20 kariton ng bigas buwan-buwan. Ayon sa presyo ng pagbili, hindi mo na kailangang pumasok. May iba pa akong mga bagay na dapat asikasuhin. Oh, nga pala. Sa hinaharap kung wala kang mahalagang bagay, sana huwag ka nang pumunta sa Chengcheng. Ginoong Li. Itinuturing mo ba akong asong namamalimos? Nag-aalabang digmaan sa kahabaan ng hangganan. Matuturing na mabuti ang pagligtas mo sa aking anak na babae. Ang bigas na iyon ay bilang pasasalamat na lamang. Sa pangkaraniwang araw, isang maliit na negosyante ng alak na ilegal. Hindi makakapasok sa aking tahanan. Nag-isip ka ng labis, Ginoong Li. Ang pagpunta ko rito ay upang makipag-usap kay Binatang Chiang tungkol sa isang negosyo. Hindi ako naparito para magmakaawa. Ang negosyong yan na 2 tail na pilak lang ang halaga. Ano pang mapag-uusapan dyan? Hindi ka ba nahihiya? Ang pagiging mahirap ay hindi kahihiyan. Nabalitaan ko, ang mga ninuno ng Changji Grain Store ay dating maliit na mangangalakal din ng bigas. Sabihin mo, bibigyan kita ng oras na uminom ng 1 tasa ng tsaa. Ang aming sugyaswang, bawat buwan ay bibili mula sa Changji Grain Store ng 100 kariton ng bigas. Sa presyo, ayon sa presyo sa merkado. Pagkatapos ng 3 buwan, kailangan ko ng 500 kariton. Maraming nangangailangan ng bigas sa lungsod. Sa tingin mo ba ang 500 kariton na ito ay isang malaking negosyo? Alam mo ba, ang 4 na kilalang pamilya sa Tangjiang, bawat buwan ay nangangailangan ng 1,000 kariton ng bigas. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang negosyong 1,000 kariton ng bigas ay hindi galing sa Changji Grain Store. At saka, kung hindi nila maibebenta ang alak, hindi na sila bibili ng bigas. Ngunit ako, bawat buwan ay maaari pang bumili sa iyo ng 2,000 kariton ng bigas. Ang yabang mo, ang 4 na kilalang pamilya sa Tangjiang. Matatag na nakatayo sa loob ng 100 taon. Paano mo sila kayang guluhin? Kanina mo sinabi, sa unang 3 buwan, 100 kariton lang ng bigas ang kailangan bawat buwan. Tama. Si Warner ay aking kapatid na babae. Sa pagkakataong ito, tutulungan kita para kay Warner. Ito ang aking grain token. Gamit ang token na ito, maaari kang kumuha ng bigas sa Changji Grain Store. Kung pagkalipas ng kalahating taon, hindi mo makukuha ang 2,000 kariton ng bigas, ang iyong distal area at lupain, mas mabuting isara mo na lang. Sulang. Gago, bakit hindi ka sumama sa handaan?
Salamat, Binibining Lee. Hindi ako gutom. Anong pinasasalamatan mo? Parang ang layo mo sa akin sa pagsasalita mo. Sige na. Isa ka namang tanga talaga. Ikaw, Sulang, hindi ganon ang ibig sabihin ni Wanwan. Keiwei, umalis na tayo. Gago, kakadating mo lang, aalis ka na. Hindi ako alis, para magpairap lang dito. Tiyak ang tatay ko yun. Hindi bale, kailangan mong manatili dito. Bakit? Bukas ay ang Cheng Cheng Literary Festival. Sabi ni Ate Kaiwei, marunong kang gumawa ng tula. Ito ay magandang pagkakataon para sumikat ka sa Cheng Cheng. Mga walang kwentang iskolar yon. Anong gagawin ko doon? Negosyo, kailangan mo pa ring makisama sa kanila. Kung mas sibilisado ka, mas magiging maayos ang takbo ng negosyo mo. Ako, isa lamang, maliit na may-ari ng iligal na distilerya. Hindi ako karapat-dapat sa mga tinatawag na mataas na lugar. Bakit ganyan ka? Walang ambisyon. Mahilig sa tula ang tatay ko. Anong kinalaman sa akin kung mahilig ang tatay mo? Tanga ka talaga. Keiwei, ibigay mo sa kanya yung kopya ng 300 poems. Mahilig ang tatay mo. Pabasa mo sa kanya. Ikaw ang sumulat nito. Kinopya lang. Alis na tayo. Ang gago, laging nanloloko sa akin. Hindi ko pa narinig ang mga tulang ito. Tapos kinopya lang daw. Wanwan, ano yung hawak mo? Ito ay koleksyon ng tula na ibinigay sa akin ni Deng Tuzi. Oh, marunong din pala siyang sumulat ng tula? Oo. Tingnan mo itong isa. Pagdating ng Taglagas, ika-8 ng Setyembre. Ang aking bulaklak mamumukadkad, lahat ng iba ay malalanta. Ang mabangong usok ay aabot sa Changyang. Ang buong lungsod ay magiging gintong baluti. Ang buong lungsod ay magiging gintong baluti. Magandang tula. Napakagandang tula. Sa tingin ko, parang tula ng paghihimagsik ito. Hindi maganda. Ang batang may-ari ng tindahang ito. Talagang medyo kawili-wili. Ginoong Chang, ano ang sinasabi mo? Gusto kong makita ang batang may-ari ng tindahang ito, kung anong kaguluhan ang kaya niyang gawin. Siya, tila mas malinaw ang pananaw kaysa sa iba. Saan naging malinaw? Wanwan, alam ko ang iniisip mo. Ngunit pagdating sa pag-ibig, kailangang magkatugma ang kalagayan. Ikaw at siya. Hindi kayo magkatugma. Alam ko. Maghihintay ako sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Iba siya sa iba. Kakatwa, naniniwala rin ako sa kanya. Ano, makikipag-agawan ka ba sa akin? Ikaw talaga. Kung sakaling si Deng Tuzi ay makapasa sa pagsusulit para sa titulo, tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Isipin mo, kung suot niya ang damit na may berda, at nakasuot ng korona sa buhok, mukhang magiging isang gwapo rin siya. Sis Hong, mas mabuti ka na ba? Tito, narinig mo na ba? Ang paligsahan ng tula sa pista ng kultura ng Chengcheng. Hinayaan niyang ang apelidong Shu ang magpasikat. Narinig ko na. Sa paligsahan ng tulang iyon, hindi siya nakita, ngunit narinig ang kanyang mga tula. Ang apo na babae ng Martin ng Zhengguo mula sa pamilyang Li sa Chengcheng. Hawak ang mga tula ni Shumu. Ang kanyang kakayahan ay nagpahanga sa buong madla. Ang kanyang mga tula, ngayon ay dumaloy na sa Tangjiang. Kung magpapatuloy ito ng ganito, ang apelyidong Shu na ito ay magiging makapangyarihan na. Sa susunod na taon, papasok ka na sa Ministry of Revenue. Doon, hindi mawawala ang salapi. Kung ang negosyong ito, talagang hahayaan itong makuha ng maliit na may-ari. Baka hindi ka na makapasok sa Ministry of Revenue. Tito, sinira niya ang negosyo ng aming pamilyang Lo. At pinahiya niya ako sa harap ng madla. Ngayon, pati ang aking karera ay mapuputol din. Gusto ko talaga siyang patayin ngayon. Narinig ko sa iba, sa loob ng 2 araw na ito, maraming mandirigma ang dumating malapit sa loob ng lungsod. Ang mga mandirigmang ito ay may dalang mga espada. Kung maaari nating anyayahan sila, huwag.
Tito, ang mga ito ay mga rebelde. Kung makikipag-away tayo sa kanila, magiging masama ang kalalabasan. Zhizhong, isipin mo. Kung patayin ng mga mandirigmang ito si Shumo, hindi ba't matutupad ang iyong hangarin? Ngunit kung hindi nila siya patayin? Kung gayon, magreklamo sa autoridad. Sabihin na si Shumo ay nagbabalak ng paghihimagsik. Tito, mas matalino ang matanda. Ako ang nag-isip ng ideyang ito. Hayaan ng mga tao ng 4 na malalaking pamilya ang magbayad ng pera. Shumo, Shumo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka pa makikipaglaban sa akin. Boss, bumibili po ba kayo ng bigas? Kung magbebenta kayo ng bigas, pumunta lang kayo sa bahay ko. Gaano man karami bibilhin ko. Totoo. Sa totoo lang, nakapagdela ko ngayon ng malaking negosyo. Gagawa ako ng 1,000 tapayan ng alak bawat buwan. Kaya kailangan ko talaga ng maraming bigas. Kung may kakilala kayo, sa inyong lugar na nagbebenta ng bigas, humingi lang kayo sa akin. Ang presyo ko, mas mataas kaysa sa mga tindahan ng bigas. Boss, ang ganda ng benta ng alak ninyo. Pwede bang makahingi ng 1 baso? Sakto, may natira pa akong 1 tapayan dito. Ito na para sa inyo. CJ. Ang sarap ng alak. Napakasarap ng alak na ito. Ang bait ninyo, boss. Boss, mga simpleng magsasaka lang kami. Bakit kayo napakabait sa amin? Sasabihin kong nagkakasundo tayo. Maniwala ba kayo? Boss, sa tingin ninyo, maganda ba ang mundong ito? Napakahirap. Hindi maganda. Boss, pakikuha po. Sabi ko, ibinigay ko na sa inyo yan. Walang bayad. Boss, pakikuha po. Sabi ko, walang bayad. Ibigay nyo na lang sa akin ang tapayan. Kayong dalawa. Ang isang saksak na ito ay para tanggalin ang hinala sa inyo, boss. Ginoong Leo, dumating na ang karwahe ng gobernador. Boss, mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Hindi na magkikita. Ang bundok ay naliliman ng ulap at ambon. Sa loob ng 10 taon, isang tibak ang pumutol sa imperyo. Takbo na. Pinatay ng mandirigma ang opisyal. Sino ang Panginoong Shu? Ginoo, ako si Xumu. Alam mo ba ang nangyari kaninang umaga? Hindi ko po alam ang tinutukoy nyo, Ginoo. May mga rebelde kanina na nagtangkang patayin ang gobernador. May nagulat tungkol sa'yo na may kinalaman ka sa mga rebelde. Ginoo. Nang tangkain nilang patayin ang gobernador, nandoon na ako. Pero ang pakikisalamuha sa mga rebelde, saan nang galing yon? Nahuli na namin ang mga rebelde. Sumama ka sa amin sa munisipyo at malalaman natin ang katotohanan. Ginoo. Kanina, nang sila'y magtangka, napatayin ang gobernador, sinubukan ko pa silang pigilan, kaya't nasugatan ako. Ganoon ba? Sana'y maging patas kayo, Ginoo. Mukhang totoo nga ang sugat. Sige na. Magpagaling ka, Panginoong Shu. Salamat, Ginoo. Sulang, ayos ka lang ba? Ayos lang. Una, si Brother Hu ay naisahan. Ngayon naman, ikaw ang binintang. Tiyak na gawa ito ng 4 na malalaking pamilya. Ano ang dapat nating gawin? Hindi na tayo basta-basta makakakuha ng bigas. Bukas, pupunta ako sa bayan ng mga Tiang at hihingi ng bigas kay Ginoong Tiang. Kahit anong gawin ng 4 na malalaking pamilya, hindi nila magagalit ang pamilyang Tiang. Narito ka na. Hinintay mo ako. Handa na ang bigas. Pakuha mo na sa kanila. Chen Sheng, kunin mo muna ang bigas. Opo, boss. Maraming salamat, Ginoong Tiang. Lahat ng bisita ay kapuri-puri. Tawagin mo na lang akong silang munting boss. Maupo ka't magkape tayo. Nagtataka lang ako, saan galing ang tiwala mo, munting boss?
Na makakaya mong lupigin ng buong Tanjang? 4 na malalaking pamilya? Dahil ang alak ko ang pinakamaganda. Yun lang. Bukod doon, mag-iisip pa ako ng paraan para malaman ng buong mundo na talagang maganda ang alak ko. Ang saya mo naman. Mukhang hindi ako nalugi sa pagbebenta ng bigas. Siyempre, hindi ka lugi. Kapag naipit ko na ang 4 na malalaking brewery, ang unang makikinabang ay ikaw. Noon, may narinig akong tula. Sabi nila, ikaw ang nagsulat. Anong tula? Ang halimuyak ay umaakyat sa langit tumatagos sa Changyang. Ang buong lungsod ay puno ng gintong baludi. Kinuha ko lang yon. Paano ko naman makukuha yon? Ginoong Chiang. Mahilig ka rin pala sa pagsusulat ng tula. Noong 14 na taon ng Doji Shinwo, ako ang naging top scorer sa palasyo. Noon, ang punong ministro, ay inutusan ako na gumawa ng tula sa harap ng trono para purihin ang kanyang mga nagawa. Matagal akong hindi nakapagsalita. Sa huli, napotot lang ako. Natakot ang lahat ng opisyal sa korte, kung hindi lang dahil sa tatay ko, na nagpadala ng 10,000 tel ng pilak. Ang ulo ko, ay malamang na naputol na. Ginoong Chiang, bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Walang kinalaman sa negosyo. Gusto ko lang talaga ang linyang ito. Ang buong lungsod ay puno ng gintong baluti. Sa malawak na lungsod na ito, kahit ang 23 distrito ay hindi maglakas loob na isulat ito. Sabi ko na, hindi ako ang nagsulat. Kinuha ko lang yon. Sige na, sige na. Mahirap din ang pinagdaanan mo. Dala-dala ang ilang mga kasamahan, at naglakbay ng malayo para makarating dito. Kung wala ng ibang bagay, aalis na muna ako. Kung ikaw ay mapipilitan ng 4 na malalaking kapangyarihan, at wala nang matakbuhan, pumunta ka sa aming bayan ng Chang. Bibigyan kita ng makakain. Pero kailangan mong magpakita ng kakayahan para dito. Kapag hindi mo ito ginawa ng maayos, mapapahamak ka. Ang bansa ay nababalot ng hamog, malayo ang ulan at usok. 10 taon, isang taybak, pinutol ang dinastiya. Sulang, may nangyari. Anong nangyari? Ang 2 manggagawang inarkila sa nayon. Dinakip ng mga humuhuli ng mga lalaki para sa serbisyo. Paano basta-basta makakahuli ang mga otoridad? Sabi nila, wala raw silang rehistro. Kaya't dinakip na. Tiyak na ito ay pakana ng 4 na malalaking pamilya. Boss. Boss, kamusta ka na? Tian, bakit ka nandito? Mahaba ang kwento. Mula nang maghiwalay tayo sa Wangzhou, naglingkod ako bilang sundalo sa Hezhou. Sayang lang. Hindi ko natagalon. Kung hindi ka naiinis, Tian, pwede kang pumunta sa aming nayon ng Xu para magtrabaho. Magkasama tayong kikita. Huwag kang mag-alala, boss. Nasa opisina ng pamahalaan ako ngayon. Nakakuha ako ng maliit na trabaho. Kaya kung buhayin ang sarili ko. Yamang may plano ka na, Tian. Hindi na kita pipigilan. Pero tandaan mo, kahit kailan mo gustong pumunta, palagi kitang tatanggapin. Hindi na natin kailangan pag-usapan to. Ang pagpunta ko rito, hindi para magkwentuhan. Kundi may mahalagang sasabihin ako. Ano yon? Sinalakay ng mga di ang Hezhou. Mahigpit na ngayon ang labanan sa Hezhou. Humuhuli sila ng mga lalaki para sa serbisyo sa lungsod. Alam ko yan. Sa 4 na malalaking pamilya, may kilala akong isang commander. Zutong ang pangalan. Kaklase siya ni Lu Zishong. Narinig ko, gusto nilang gamitin ang dahilan ng paghuli ng mga lalaki. Para dakpin kayong lahat. Mayroon akong dokumento mula sa pamahalaan. Paano nila magagawa yon? Wala kang koneksyon, boss. Kung mahuli ka ngayon, wala silang pakialam. Pinapayuhan kita, boss. Sa mga susunod na araw, magmadali kang lumabas ng lungsod at magtago. Mabusisi silang nagmamatsyag. Aalis na muna ako. Salamat, Tian. Sulang. Ilabas mo sila ng lungsod. Keiwei, ako. Huwag kang mag-alala, Sulang. Ako'y mananatili dito. Tiyak na aalagaan ko ang iyong ari-arian. Bantayan ang mga tao sa nayon. Magluluto ako ng sopas na isda at magpapainit ng alak. Maghihintay ako sa iyong pag-uwi, Sulang.
General, bakit po kayo umiiyak? Naipit ng buhangin ang mata ko. General, walang tao sa baryong ito. Ano pang ginagawa natin dito? Alam mo ba? Ang taktika ng kabalyero ng Xiao Fengying. Paano ito nagsimula? Hindi po alam ng subordinate. Ang may-ari ng baryong ito ang nagturo sa akin. Matapang siya. Magaling din siya sa labanan. Tanong ko po. Ano po ang pangalan ng may-ari? Huwag na lang pag-usapan. General, ang D-People. Ang D-People ay lumabas ng hukbo. Ano? Sa ika-18 taon ng Xingwo ng Daji, May 23, ang D-People ay lumabas ng hukbo mula sa Wangzhou, at sinakop ang Hezhou. Upang mapanatili ang Changyang na walang problema, ang pamahalaan ay malawak na kinukuha ng mga bagong sundalo, upang tulungan ang Hezhou. Isang libong tael ng silver. Para sa isang ulo lamang. Ang pagpatay ng opisyal ay mas malaking kasalanan. Zhu Duwei. Sa kasalukuyang sitwasyon, kunin ng isang batang Panginoon para maglingkod sa hukbo. Ang 3,000 linang daan sa border, napakalayo. Ang pagkamatay ng isang tao ay normal. Kung siya ay tumanggi maglingkod sa hukbo, ang pagpatay sa lugar ay normal din. Kung ako ay kumuha sa kanya, ano ang gagawin kung naantala ang pagkuha ng sundalo? Zhu Duwei, huwag mag-alala. Ang pamilya Lo ay maghahanap para sa inyo ng 300 milisya. Ang sundalo na kailangan mong kunin. Walang mawawala. Isang batang Panginoon. Hindi madaling gawin ng 4 na malalaking pamilya na gumastos ng malaki. Siya ay karapat-dapat. Ang ibang mga bagay, hindi mo na kailangang tanong. Zhu Duwei, ang batang Panginoon ay lumalabas ng lungsod sa bawat pagkakataon, at magdadala ng maraming silver. Kung ang silver ay kinuha, kunin mo ito para sa alak. Boss, parang medyo nahuli ka. Ginoong Chang, hinihintay mo ba ako? Sinusubukan kitang iligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Ang 4 na malalaking pamilya ay gustong patayin ka. Napaka-influential mo talaga, Ginoong Chang. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam ko rin na sa likuran mo, mga 10 li ang layo. May mahigit 20 opisyal ng hukbo ang humahabol sa'yo. Kung hinaharang mo ako rito, Ginoong Chang, ayaw mo ba akong papasukin sa bayan? Maaari mong sabihin yon, o maaari ring hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Boss, naniniwala ka ba na kahit na ang mga sundalong iyon ay umabot sa harap ko, kaya kung murahin sila o kahit patayin sila at hindi sila makakaimik? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tawagin mo akong iyong master at personal kitang isasama sa loob. Gusto mo akong isali sa'yo? Siyempre naman. Wala tayong relasyon, kahit na magbenta ako sa iyo ng 100 kariton ng bigas araw-araw. Bakit kita tutulungan? Ginoong Chang, hindi ba't parang sinasamantala mo ang kalagayan ko? Noong araw, ako'y isang maliit na mabuting tao, kung sino mang pamilya ang maubusan ng bigas. Nagpapadala pa rin ako ng maliit na sako, ngunit nang maglaon ay napagtanto ko na hindi ito ang solusyon. Ang milyon-milyong mamamayan ng dakilang G. Sa pamamagitan ng kalahating sako ng maliit na millet, ilan sa kanila ang mail iligtas ko. Kaya gusto kong subukan ng ibang paraan. Naiintindihan ko ang ibig sabihin mo, Ginoong Chang. Hayaan mong tapusin ko. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ang dakilang G ay naghukay ng 9 na kanal sa kahabaan ng ilog G. Ang mga refugee na iyon ay nanirahan sa aming bayan ng pamilya Chang, mga bukirin at taniman saan man. Ngunit kahit na ganoon, marami pa ring namamatay sa gutom bawat taon. Sasabihin ko sa iyo, sa mundong ito, hindi bababasa, 70% ng pagkain ay biglang nawawala. Sa mundong ito, sino ang nagtatago, sino ang kumukuha, ilan ang nagtatago, ilan ang kumukuha. Mag-imbak ng pagkain sa mga magulong panahon, at yayaman ng higit sa isang kaharian. Boss, bakit hindi sumama ka na lang sa akin? Saan mo ako dadalhin? Upang iligtas ang mundo.
Anong magagawa mo bilang isang maliit na boss? Anong magagawa mo? Sa pagdadala nitong ilang dosenang tao sa iyong nayon, mabubuhay ka lang ng palipalipas. Sa madilim at malungkot na mundong ito, kaya mo bang iligtas ito? Mabubuhay ka ba? Kahit hindi ko kayang iligtas, ililigtas ko pa rin. Kahit hindi ako mabuhay, pipilitin kong mabuhay. Gusto ko lang dalhin ang mga tao sa aking nayon at mabuhay. Sino ang pumipilit sa akin? Sino ang papatayin ko? Walang kwenta. Kung ganun, ang negosyo na lang natin ang pag-usapan. Siyempre, sana balang araw, umangat ka ng kaunti, bago ka muling kausapin ako. Pero, ang pintong ito papunta sa impyerno. Kailangan mo munang daanan. Ginoong Chang, magandang araw po. Huwag kang lalapit, asong sundalo. Umatras. Boss, ngayong araw, huwag ka nang pumasok sa aming bayan ng mga Chang. Umalis ka na. Dahil naging magkakliyente tayo. Hahadlangan ko sila ng isang sandali. Salamat. Si Hugh, alis na tayo. Boss Su, aalis na yung bossing. Hindi mo ba narinig? Maghintay ng isang sandali. Kilala kita. Ikaw ang drill instructor ng mga sundalo ng Royal Guards. Mukhang ngayon, maghahirap ng kaunti ang bossing. Pumunta sa kagubatan. Kuya mo, bakit hindi pa tayo pumatay? Para na tayong asong hinahabol. Hindi pwedeng pumatay. Bakit hindi? Mga sundalo ng gobyerno sila. Kapag pumatay tayo, papatayin ang buong angkan natin. Kapag gumawa tayo ng aksyon, talagang wala nang uwian. Boss, hindi tayo palalampasin nila. Boss, kailangan ko lang ng isang salita mula sa iyo. Mga kasama, ayokong pumatay ng tao. Kuya mo, ayaw mong pumatay. Pero sa buong paglalakbay natin, puro away at patayan ang nangyayari. Boss Su, isang sandali na. Bilasan ninyo, habulin. Pumasok sa kagubatan. Kapag nakita ninyo ang mga taong ito, patayin agad. Ang sinumang, magdala ng ulo ng bossing. Gagantimpalaan ng 50 tail. Opo, tera na. Ginoo, may bantay na sa 10 kilometro, may poste na, wala nang darating. Pero hindi ko maintindihan. Bakit natin haharanggan ng mga opisyal? Kung sasabihin ko, na tinulungan ko yung batang amo, maniniwala ka ba? Ang batang amo na yon, 7 lang silang lahat, pero ang mga opisyal, mahigit 20 sila, at ang namumuno, instructor pa ng hukbong lakad ng gwardyang pang-estado. Hindi pwedeng paghambingin yan. Ganito na lang. Ang ating dakilang G, 7 milyong mandirigma, hindi nila kayang puksain ng ilang daang libo ng mga mandarambong mula sa Hilaga. Pero ito, pinag-isipan ko. Gusto ko pa rin bigyan ng pagkakataon, ang batang amo. Siyempre, kung hindi niya mapatunayan ang sarili niya, isang malaking pag-aaksaya lang yon ng oras. Sa malawak na mundong ito, kakaunti na lang ang mga taong malinis ang puso. Kapag namatay ang isa, wala na. Kung siya, ang batang amo, ay magiging tulisan. Magdadalang hinayang ako. Ang lobo, kahit saan pupunta, laman ang kinain. Ang aso, kahit saan tumakbo, tepa rin ang hinahanap. 2,000 kilometro, mula sa hangganan hanggang sa lungsod. Hindi siya isang asong ulila. Siya ay isang lobo sa kabundukan. Makinig kayo. Hindi ako dumating para agawin ang kapangyarihan. Ayaw kong magtayo ng gintong trono sa pintuan ng lungsod. Ang mga top-notcher at opisyal ay parang mga aso. Lahat sila'y karapat-dapat maging biyak ng aking espada. Kasama na ako sa minura. Lumuhad ka na lang mag-isa, o ako mismo ang hahabol sa'yo. Tumakas lang para mabuhay.
500 tile. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Ang pagkakataong mabuhay. Ang buhay mo ay higit pa sa 500 tail. Walang pag-uusapan. Wala. Kaming lahat ay naglakbay ng malayo. Upang humabol ng buhay. Mula sa hangganan hanggang sa loob ng lungsod. Mula sa Tangjiang hanggang sa bayan ng Changjia. Lahat ay para lang humabol ng buhay. Ang langit ay hindi naaawa. Kung ganito na nga, kami na mismo ang magbubukas ng daan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Patayin! Ginoo, kung hindi pa tayo magmadaling sumak lolo, huli na ang lahat. Bunso ni Chang Wei, gusto mo bang makipagsugal ngayong gabi? Alam na alam ng Ginoo, kakakuha ko lang ng sweldo. Paano tayo susugal? Sugal tayo kung sino. Ang makakabalayang buhay sa bayan ng Changjia mamayang gabi. Ikaw ang mauuna mamili. Ako ang pipili. Commander Zhou. Matatalo na ako, matatalo na. Si bunso ni Chang Wei ngayong buwan ay tatanggap ng dobleng sweldo. Tiyak na nakita ng Ginoo na masipag ako lagi, kaya sinadya niyang matalo ng isang round para bigyan ako ng premyo. Ikaw, huwag kang umiyak mamaya ha. Bakit ako iiyak? Lalaki ako, matibay ang loob ko. Ginoong Shu, sabi ng aming binata, pagod na pagod kayo sa magdamag. Maaari kayong magpahinga muna sa Changjia Town. Naisip na lahat ni Ginoong Chang. Sabi ng aming binata, aayusin niya ang nangyari sa bundok. Huwag kayong mag-alala. Huwag ninyong kalimutan, ito ay Changjia Town. Kapag nagtanong ang mga autoridad sa hinaharap, wala silang mahahanap na anumang katiwalian. Bakit niya ako tinutulungan? Sabi ng binata, ayaw niyang maging tulisan kayo. Naisip niya pati ito. At saka, batang may-ari, nawalan ako ng isang buwang sweldo dahil sa'yo. Ano naman ito? Mula kagabi, isinara ko na ang mga daang papasok sa bayan. Kaya ang pagpatay mo sa mga sundalo, alam lang ng aming Changjia Town ngayon. Ginoong Chang, ibig sabihin ba nito, ay hawak mo na ang aking kahinaan? Ganito na lang. Yung mga kabayo ng mga sundalong iyon, dalhin mo rito sa Changjia Town. Para bang ako si Chang Silang, ay nakipagsabuatan sa'yo para patayin ang mga sundalong iyon. Yung mga sundalong pinatay ko kahapon, kinuha ko ang kanilang pilak. Hatiin na lang natin, para mabayaran ko ang utang na loob sa'yo. Hindi ako nagkukulang ng pilak. Gusto ko lang magnegosyo. Ang utang na loob na ito, utangin mo muna. Balang araw, kung ang batang may-ari ay umakyat sa lipunan. Huwag mong kalimutan na tinulungan kita. Negosyo ay negosyo. Tandaan, kapag may oras ka, dalawin mo ako para magtsaa. Sigurado. Anong klaseng tao ba si batang may-ari? Matagal-tagal na, hindi ko nakita ang aming binata na tumulong ng ganito. Sabi ni kuya mo, kontrabandista lang siya ng alak. Hindi tama yata. Ang daming mga anak mayaman at maharlika, at mga mandirigmang may mataas na kasanayan. Ang aming binata, ayaw lang niyang tingnan. Ang kuya mo, hindi kasing galing ng kuya ko. Alam mo ba, ang matalas na sibat, matandang espada, at tigreng tibak, ang putol na palakol, 2 kamao, at hari ng letigo. Hindi. Sa kabisera, may 6 na dakilang mandirigma. Ang matalas na sibat, ay ang aming binata. 6 na dakilang mandirigma. Sa tingin ko, wala silang sinabi sa akin. Huwag kang magmayabang. Ang aming binata, ay ang munting top scorer sa sibat ng kasalukuyang panahon. Ang kuya mo, ano ba ang titulo niya? Ang kuya ko, siya ang pangunahing may-ari ng Si Tumtum Horse Farm.
Astig, di ba? Munting top scorer sa sibat. May-ari. Munting top scorer sa sibat. May-ari. Munting top scorer. May-ari. Munting top scorer. May-ari. 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 5 ng araw na ang lumipas. Napakatagal na. Kayang-kaya ng pabalik-balik sa Changyang. Ang mga sundalong ito, bakit hindi pa sila nakakabalik? Baka naman, malalim ang pagkakatago ng batang yan. Kahit na malalim ang pagkakatago, si Komandante Zhu, dapat may mensahe na siyang ipinadala. Napakaraming araw na. Wala man lang balita. Ano sa palagay mo? Yung batang may-ari ng tindahan. Baka pinatay niya, si Komandante Zhu at ang mga tauhan niya? Pinatay? Mas mabuti kung pinatay. Zishong, ano ang ibig mong sabihin? Kung may lakas ng loob siyang pumatay ng sundalo, pagpatay sa buong angkan ng parusa niyan. Pero may ebidensya ba tayo? Si Zutong, kilalang kilala ko siya. Tuwing lalabas siya, marami siyang dalang ginto at pilak. Hindi ako naniniwalang, hindi kukunin ni Shumo. Ang mga ginto at pilak na yun, may tatak ng pamahalaan ng mga yun. Magpapadala ako ng mga tao, para magbantay sa Shu Family Workshop. Kung umuwi siya, tapos na siya. Kung hindi siya umuwi, ibig sabihin, hindi na siya makakauwi. Ano ang pakay ng mga opisyal dito? Ano? Ang tapang mo, batang may-ari. Nagtago ka ng ninakaw na pilak. Ang ginawa mo, naisumbong na. Paano kung wala kayong makita? Kami ay mga opisyal na gumagawa ng trabaho. Kailangan pa ba naming mag-ulat sa'yo? Tabi. Kung pinagbibintangan niyo ako ng walang basehan, ang mga opisyal ng Wei Cheng, dapat nang palitan. Halugugin. Bakit puro bato? Ano po ang kailangan nyo, Ginoo? Shumo, huwag kang mahulog sa kamay ko. Pakiusap, Ginoo, ipagbigay alam nyo sa 4 na malalaking pamilya. Marami pa akong paraan, ako si Xu Mu. At ikaw. Huwag ka nang magpakita sa Xu Family Manor. Narinig mo ba? Umalis na tayo. Salamat sa pagpapabatid mo, kapatid na Tian. Kung hindi, nahuli na sana ako sa bitag nila. Umalis na sila. Wala nang problema. Kapatid na Tian, uminom muna tayo ng tsa bago ka umalis. Sigurado ka, hindi ba't iinom ng alak? Kapatid na Tian, 2 beses mo na akong pinagbigyan. Lubos akong nagpapasalamat. Sinabi ko na noon. Marumi na ako, si Tian Song. Pero ang batang amo, hindi. Mula sa Wangzhou hanggang sa Tanjiang, nang makita ko ulit ang batang amo, parang matagal na kaming magkakilala. Kapatid na Tian, paano ka napadpad sa Tanjiang? Nagsundalo ako sa Hezhou. Noon, sumunod ako sa isang koronel. Si Zhao Qingyan ang pangalan. Matagal na niyang kilala ang batang amo. Coronel? Hindi ba siya ay tenyente? Hindi mo alam, batang amo. Upang maging general si Zhao Qingyan. Inutusan niya kaming sumama sa kanya palabas ng lungsod, upang patayin ang mga refugee. Gamit ang bilang ng mga refugee, para palitan ang bilang ng mga di-barbaro, at mag-angkin ng mga merito sa digmaan. General na siya ngayon. Hindi ko kaya ang ganitong bagay. Kaya umalis ako sa Hezhou. Nagpatuloy ako pababa sa timog. Hindi ko inaasahang makikita-kita sa Tanjiang. Boss. Hayaan mo na, nagkamali lang ako sa pagtingin sa'yo. Katean. Alam mo ba, kung ano ang nangyari sa mga kasama ko sa lumang pastulan? Katean. May alam ka ba? Sabihin mo ang totoo. Gusto mo bang talagang malaman, boss? Sabihin mo na. Inangkin ni Zhao Qingyan ang lahat ng kredito sa militar. Nakuha niya ang gusto niya, at naging Body General siya ng Guangzhou City.
Pagkatapos, dahil wala silang napatunayang kontribusyon sa militar, ang mga tagalumang pastulan ay pinalaya sa nayon. Ang matandang kasama, namatay sa daan palabas ng nayon. Ano? Ayaw ko sanang sabihin sa iyo ang mga ito, pero sa tingin ko, kailangan mong malaman ang ilang bagay. Boss, sinabi ko na, masama na ang mundong ito, pero hindi ito walang solusyon. Ano pa bang paraan? Gusto mo bang maging tulisan ako? Noong nakaraan, may isang mataas na tao mula sa palasyo ang lumapit sa akin. Nagtanong tungkol kay Zhao Qingdian, patungkol din sa iyo. Sinabi ko ang lahat ng totoo. Ano ang nangyari? Pumunta ka at makipagkita sa Kya. Baka ito ang pagkakataon mo. Anong pagkakataon? Ang pagkakataong iligtas ang bansang ito. Po, naimbestigahan na ba ang bagay? Nalinaw na po. Yung maliit na may-ari ng tindahan, talagang tinulungan niya si Zhao Qingdian para makakuha ng malaking merito sa labanan. Kaya, ginamit ba ng maliit na opisyal ang merito para umangat sa ranggo? Parang may kasunduan silang dalawa. Ang isang bahagi ng orihinal na merito ay para sa tulong sa mga naulila ng Tongzi Battalion. Pero hindi alam kung bakit. Itinago ito ni Zhao Qingdian. Ang 3,000 ng Tongzi Battalion, nagsakripisyo sa Shouwangzhou, isang napakadakilang bagay. Sayang lang, ang mga matatandang demonyo sa korte. Itinuturing lang ito bilang pagkatalo. Sa labas, may digmaan sa BD. Sa loob naman, mga taksil ang sumisira sa bansa. Kawawa naman ang ating dakilang dinastiyang G. Nanginginig sa hangin at ulan. Yung maliit na may-ari ng tindahan. Talagang may kakayahan siya. Pero bakit ba? Gusto niyang itago ang kanyang talino at maging simpleng magtutubig lang? Hindi ba't parang perlas na nababakuran? Po, yung maliit na may-ari ng tindahan, parang may koneksyon siya kay Chang Xiaotang. Chang Xiaotang. Si Chang Xiaotang na naman. Huwag niya akong bigyan ng dahilan para siyang hulihin. Galit na talaga ako. Kung kinakailangan, makikipagpatayan ako sa kanya. Noong mga panahong iyon, nang magkaklase pa kami, may nakasalubong kaming matandang mangingisda. Nagkaroon ng bihirang sakit ang matanda. At nasa bingit na ng kamatayan. Tinanong ko siya kung paano ililigtas. Pero ang sabi niya, hindi na mahal iligtas. Mas mabuting iwanan na lang ang pwesto. Tapos bigla na lang. Itinulak niya ang matanda sa ilog. Ano po ang ginawa ninyo? Tumalon ako agad sa ilog. At iniligtas ang matanda. Nagdala ako ng pinakamahusay na manggagamot. Pero wala ring nangyari. Noon ko sinabi, maging itong matandang ito. O kaya, ang malubhan ng dinastiyang G, basta't hindi pa patay, ililigtas ko. Kahit hindi mabuhay, ililigtas ko pa rin. Po, parang dumating na po ang maliit na may-ari ng tindahan. Papasukin mo siya. Opo. Siksumu, nagpupugay sa Ginoo. Mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. Kung hindi ka naiinis, tawagin mo na lang akong Kuya Yuan. Yuan ang apelyido ng pamilyang Maharlika. Kung ayaw mong tawagin Kuya Yuan, tawagin mo na lang akong Yuan Tao. Nagpupugay sa Hulyo. May nagsabi ba sa'yo? Noong 15 taong gulang ako, sumama ako sa hukbo. At nakamit ang mga tagumpay sa digmaan, hanggang sa maging Hulyo, at naging pinakamataas na general ng dinastiyang G. Tama ba? Narinig ko nga po. Pero alam mo ba? Nang pumanaw ang dating emperador, at umupo ang batang emperador, ako'y nahalo sa mga intriga sa korte. Tinanggal sa tungkulin. At bumalik sa Changyang, upang maging isang masayang Hulyo. Matalino ka, boss. Diretso na ako magsasalita. Sa loob ng malaking lungsod na ito, ang mga taong pinagsisilbihan ko ng tsaa, ng personal, ay hindi lalampas sa 3. Bakit po ako iniimbestigahan ng Hulyo? Sa lungsod na ito, maraming scholar na sunod sa Nyeren sa makapangyarihan. Sasabihin nila, payapa at maunlad ang dinastiyang G, iginagalang ng lahat ng bansa. Pero ngayon, nasakop na ang lungsod ng Hejo.
Sa loob ng 2 taon, aabot na dito sa Changyang ang kaaway. Para bang bulag ang mga nasa korte. Gusto lang nilang kumain ng matamis na prutas, pero hindi nila alam na nabubulok na ang ugat ng puno. Gaano man katamis ang prutas, ilang tag-ulan pa lang ang makakain nila. Ang kailangan ngayon ay patatagin muli ang puno at alisin ang lahat ng mga uod at sakit sa mga ugat at pagalingin ang lahat. Julio, bakit po ninyo sinasabi sa akin ang mga ito? Boss, narinig ko ang ilan sa mga ginawa mo. Iba ka sa iba. Sa hangganan, mayroon akong isang lumang hukbo. Mga taong tapat at matapang. Nais kong hilingin sa'yo, boss, na pumunta ka sa hangganan at pamunuan ang 3,000 matatandang kawal na ito. Julio, anong karapatan ko? Dahil pinangunahan mo ang mga tao sa iyong nayon at pinalayas ang mga nagkukunwaring di. Dahil nag-ambush ka at pinatay ang 200 mangangabayong di. Dahil sa pamamaraan ng pangangabayo na iyong nilikha. At higit sa lahat, dahil ikaw ay isang may bayag na lalaking G. Gino, bakit hindi mo mismo ang pumunta? Hindi ako makakapunta sa lungsod ng Changyang. Maraming tao na nagmamasid sa akin. Sa kanilang pag-iisip, mag-iisip sila. Ako, isang ampon na kinuha lang, gustong umasa sa mga tagumpay sa digmaan, para magplano ng pag-agaw sa trono. 3,000 tao. Ang Beidi ay may 7,000 hukbo. Ginoo, gusto mo akong ipadala para mamatay? Ito, talagang mahirap para sa'yo. Pero sa malaking loob ng lungsod, wala akong makitang pangalawang tao. Ang dapat mong gawin ay maging isang espesyal na puwersa para manalo sa hindi inaasahang paraan. Kung talagang hindi posible, maaari mong palayain ng 3,000 veteran at bumalik sa loob ng lungsod. Hindi ko rin sisisi sa'yo. Hindi kailangang magmadali. May oras ka pa para mag-isip. Ang batch ng mga reinforcements ay kakalabas lang. Ang mga matandang pop sa court nangangarap pa ng panibagong tagumpay at pag-usapang kapayapaan. Pero kung ang Daji ay matalo ulit, magkakaroon ng hindi bababa sa 10,000 hukbo para tumulong. Sa oras na yon, ang Daji at Beidi talagang maglalaban. Ang 3,000 veteran mo maaaring magpatuloy ng diretsyo at direktang puntahan ng base ng kaaway. Pero kung sasabihin ko, hindi ako gustong pumunta. Gino, mahihirapan ba ako? Hindi. Maaari kang manatili sa loob ng lungsod, magpatuloy sa illegal liquor business mo, patuloy na maging maligayang small boss. Pero naaalala ko, noong ang Tamsing ay handang mamatay para protektahan ang lungsod, ikaw ay nasa lungsod pa. Alalahanin ng Daji Imperyo, na noon ay may matibay hangganan at hindi nabagsak ang Changcheng. 7 milyong Daji men, naghawak ng armas at nagdamit ng armor, lumamo ng malawak na lupain tulad ng mabangis tiger. Huwag mong kalimutan. Ikaw ay isang Daji tao rin. Ako. Hindi kailangang magmadali. Kung nakapagdesisyon ka, pumunta sa academy, hanapin mo lang ako. Kung naiisip mo na, pumunta sa akademya, hanapin mo lang ako. Kung naiisip mo na, Xiaodongja, pwedeng puntahan mo ako sa Changja Town. Sulang, ano ang gagawin natin sa hinaharap? Hindi ko rin alam. Kuya Shu, may nagpapahanap sa'yo. Xiaodongja, hinahanap ka ng Xiaoyi. Sinabi ng Xiaoyi, ngayon ay ika-30 taon niya. Kung hindi ka darating, wala kang pakikisama bilang negosyante. Sa susunod na buwan, hindi ko bibigyan ka ng bigas. Hayop. Ika-negatibo 30 taon, nakakapagsabi pa siya. Naisip mo na. Tanong ko, Hauye. Sa pagpunta ko sa border, opisyal o bayani? Bayani. Ang 3,000 veteranong sundalo ko, wala na ang katayuan ng opisyal. Kaya, magiging bayani lang ang katayuan mo para maging espesyal na puwersa. Pero bibigyan kita ng sertipiko ng private army. Eksaktong 1,000. Kung may kakayahan ka, dalhin mo ang 1,000 sa estate. Ang 1,000 private army ay mapapasayo.
Tanong ko, Chang Yang, may ilan na gumagawa ng ilegal na alak? May 1,000 private army. Ito ang bayad ko. May kondisyon pa ako. Kailangan mong patayin ang isang pinuno ng BD. Para magpasigla sa bansa. Isa pa, wala kang military merit, ang mga kabayo at armas na makukuha mo. Kapag nakabalik ka sa inner city, ako ang mag-aayos, para ma-emerge sa estate, kung ang kayamanan. Anong makuha mo, iyo lahat? Hindi ka natatakot, Howie, na dalhin ko ang 3,000 veteranong sundalo mo para magnakaw, magpatayan at maging bandido. Tama ang pagtingin ni Xiao Haitang. Pero mas tama ang pagtingin ko. Hindi lang ako nagtitiwala sa'yo. Nagtitiwala rin ako sa sarili kong paningin. Kung mamatay ako sa border, alagaan mo ang estate. Xiao Dongjia. Sige. Tiyak na para kang dragon na lumabas sa lawa. Para kang tiger na bumaba sa bundok. Kumain ka na ba? Oo, kumain na. Ikaw? Mamaya na lang ako kakain pag uwi. Oo nga pala. May ubot sipon ka, maaga kang matulog pagdating mo. Nandyan pa ang Dodgy. Hindi ako mamamatay. Bossing, tandaan mo, mabuting tao siya. Nagkamali lang ng panahon, isang magulong dinastiya. Ginoong Chiang, bakit hindi mo na lang personal na ibigay? Hindi niya tatanggapin kung harapan. Lumayo tayo, para hindi natin makita ang ekspresyon ng isa't isa. Ganito dapat ang magkaibigan. Ano ang ibinigay niya sa'yo? 1,000 pribadong hukbo, may sertipiko. Tandaan mo ang sinabi ko. Bibigyan din kita ng isang bagay. Kung ang Dodgy ay isang may sakit na aso, ang BD ay isang mabangis na lobo. Hindi ba pwedeng magkasundo? Bobo ka ba? Magkasundo. Pagkalipas ng 2 o 3 taon, lalong lalakas ang lobong ito, at lalong hihina ang asong ito. Wala nang pag-asa. Noon pa, sinabi ko sa'yo, ang punong ito nabulok na ang ugat. Hindi natatagal ng ilang taon. Si Tao-Tao, gustong iligtas ang bansa. Siyempre, may paraan. Kung papalitan niya ang dinastiya, at siya mismo ang maging emperador, tapos, ang buong kaharian, ay kanyang lilinisin. Pero base sa ugali niya, kahit mamatay siya sa pagluhod sa harap ng trono, hindi niya titingnan ng luklukan ng emperador. Sa ganitong magulong panahon, ang mga tapat na ministro, walang nagtatapos ng maayos. Umalis ka na. Ang daan sa hinaharap, pag-usapan natin mamaya. Maging sa ilaw o sa dilim, hindi kita pipigilan. Lumapit ka. Pagdating mo sa lumang pasahe, may taniman ng plum. Nag-iwan ako ng 80 mandirigma para sa'yo. Kung paano mo sila gagamitin, wala na akong pakialam. Ito ay para sana sa aking pagtatangkang patayin ang emperador. Huwag nang maghula. Ang iniisip ko, hindi mo mauunawaan. Oo nga pala. Kung sakaling mamatay ka sa hangganan, ang iyong lupain, ako ang bahala dyan para sa'yo. Bakit isa-isa? Parang multo ang dating. Bumalik sa nayon. Kuya mo, pupunta ba tayo sa hangganan? Lalaban sa mga hayop na baby? Gusto kong patayin ng isang hebe ng 100, pinuno ng 1,000. At ang mga Panginoon. Ano ang mga Panginoon? Iyon ang mga general ng D. Eh di papatayin ko ang marami pa. CJ, ako ang tutulong sa iyo. Sige. Makinig kayo sa akin. Ang digmaan sa hangganan. Milyon-milyong takasang pumapasok sa loob ng lungsod. Ipanganak sa magulong panahon. Hindi ito kasalanan natin. Ngunit ang mga matatanda ay walang kasiyahan sa pamilya. Ang mga asawa't anak ay walang makain. Iyon ang kahihiyan natin.
Kung lulusob ang mga di at bababa, magiging magulo ang panahon. Tayo. Hindi para sa kapayapaan ng mundo, kundi para sa malinis na konsensya. Bukas ng umaga, ako ang may-ari, tatakbo ng 2,000 milya papunta sa hangganan. Kung magiging mandirigma, pumatay ng kaaway, sino ang magsasabing tayo ay mga karaniwang tao ng Daji? Boss, hindi ako magbabantay ng nayon. Gusto kong sumali sa digmaan. CJ, gusto ko sanang isama ka. Lufeng, Lulao. Kayo dalawa ay manatili sa nayon. Kung may mangyaring problema, pumunta kayo sa Changjia Town at hanapin si Chang Silang. Chen Sheng. Mag-empek na. Huwag kang mag-alala, boss. Paalam sa inyong lahat. K-Way. Walang masyadong peligro sa pagkakataong ito. Lagi mo iyang sinasabi. K-Way. Makinig ka sa akin. Ang 4 na kahon ng kayamanan. Ibinabaon ko ng hiwalay. K-Way. Kung may mangyaring malaking problema, magtago ka sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuwebang yon, marami akong inilagay na pagkain doon. Hintayin mong bumalik ako. Dadalhin kita sa Zongsifang ng Changyang. Pangako, ikaw ang magiging tunay na asawa ko, Siksumo. Su, hindi ako pupunta kahit saan. Dito lang ako, magbabantay ako ng bahay mo. Kung hindi bumalik si Su sa loob ng kalahating taon, dadalhin ko ang mga tao sa hangganan para hanapin ka. Huwag kang umiyak. Babalik ako talaga. Su, magkaroon tayo ng anak. Umalis kami sa bahay para labanan ang mga tulisan. Hindi kami babalik hanggat hindi napapatay ang mga kaaway. Sinabi ng amo, bakit hindi magdala ng sandata ang mga lalaki? Sakupin ang mga lupain sa hangganan. Mamatay para sa bayan. Hindi kami magiging mga karaniwan lang. Handa ka bang sumama? Sabay tayo. Sige. Su,